sa okay, puntahan na natin tong si MG. Okay. Nadali si Kulaong ng ano? Nadali si Kulaong ng ano yun, no? Mochi Mochi Cafe. Mochi Mochi. Diba? Okay, James Can, Atay. Okay, OFW dito sa Japan, boss, kahit hapon napipikon dyan sa galawan niya kahit di naiintindihan sabi. Puchal, tindi, no? Biro mo hapon napikon pa, hindi naiintindihan sinasabi ni Kulaong. Maridulay, Mac, pwede nyo po ba sabihin kay FLM na mag-travel vlog na lang siya, nakakaumay pa ulit-ulit. Mag-subscribe pa ako kung mag-travel vlog siya, parang Dora the Explorer din lang. Dapat cementerio vlog tour, mga ganon. Puro cementerio yung kanyang pupuntahan. Oy, nako si Ang Didi nyo. Salamat. Salamat, Pagi. Sa Ang Didi nyo. Shoutout sa inyo, sa yung Lobby Dubs. Hello. Nakakamiss dyan sa, sa Malaysia, sa Kotaraya. Shoutout sa iyo, Ang Didi nyo. Yan, tropa ko yan sa Malaysia. Vlogger din yan. Magkaiba man kami ng kulay sa politika, pero kita nyo, nandito sa akin pag Kulaong time. Shoutout sa iyo, Ang Didi nyo. Hello. Mixed content, Jeddah. Ramdam niya yung nalalapit na warrant ni Kulaong, kaya kunwari mag-humanitarian. Tapos pag di matuloy, isisisi niya kay MG. Pwede. Oo, ganun nga. Okay, Kuya Henry, nabasa lahat. Baka naman, like lang man tayo. Kisap mata. Boss Mac, yung pang-agrabyado ni Kulaong sa mga OFW, sana po ay mapansin ng mga senador. Sana nga. Jeff Chua, yung mga butas ba sa ilong niya, sundutan ng SIM card? Hindi po. Ng ano yan? Microchip. Ruby Lagman, hello po. Andito nyo yung nakita rin. Crap Tito, ayun, mag-travel vlog siya sa lahat ng sementeryo. Norman, The Inidoro Explorer, Balkairi, Bacon, Marcos, kailan kaya makukulong yang nako, kabayo na yan, ano-ano pinagsasabi, nag-hallucinate na kung ano-ano. Interview niya lahat ng history ng nakalibing doon sa sementeryo. Pucha, no? Ang ano niya, tawag doon yung cementerio vlog, pucha, gabi, no? Gabi niya gagawin. Sama niya si Bungo. Okay, Ramiro del Rosario, yung pagtawa ni Kulaong. Ayun, no. Elmo. Di pwede cemetery vlogger yan, hindi visible sa gabi yan. Camper van life na lang siya. Clark, yung sasakyan ni Kulaong sa Pineraria yan ginagamit eh. Totoo po. Kunwari lang yung tawa niya. Totoo po yan. Kunwari nga lang talaga. Eto na, play natin to. Like naman kayo dyan. 491, Pa-like naman po ng ating live. Ilan na ba yung like natin? Sis Mariosep, 193. 487 nanonood. I miss you. I love you too. Hindi pa nasiset up ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up po. Bye-bye. Nagat ako. Bubunutin ko lang ang Guzman, ayan. Spam. Ano yayabang mo? Walang ambag sa lipunan yan. Thank you sa mga nag-like. Wala sa ulo mo, kalbo ng plaka ko. Tuloy ka sa tunay na lalaki. Buti na lang talaga, alam nyo. Ito, real talk. Pinagpapasalamat ko. Nakapanganak na ang asawa ko nang ako'y magbalik Kulaong. Siguro yun yung naisip namin ng asawa ko. Sabi niya, nung kanina, anong isang araw, nung pumunta kami ng event, sabi niya sa akin, habang nagdadrive ako, sabi niya, buti na lang nagkulaong ka, nagbalik Kulaong ka, nakapanganak na ako. Sabi ko, bakit? Nabubuisit ako pag nakikita ko si Kulaong, baka mamaya mapaglihan ko pa yan. Sabi ko, nga, no? Putya, kung pinaglihan mo pala si Kulaong, kawawa anak natin.
Magiging kamukha ni Kulaong. Buti na lang yung asawa ko, ako pinaglihan, kaya ako kamukha. Oh, hi. Are you looking for a coffee Tawa ako dito. Tawa talaga ako dito sa ginawa nila na to. or a cozy place to stay? You should try Mochi Mochi Cafe. You guys will love it there. See you soon. Alam mo yung parang feeling nila naka-jackpot sila. Diyos ko naman. Magpapa-endorse kay Kulaong. Buti sana ko si Kulaong parang si Wamos, si Kong PB, si Sir Jbin, Ivana Alawi. Diba mga ganun man lang sana. Makagago. Diba? Ganun man lang sana. Pero putya naman. Piruin nyo magpapa-endorse kay Kulaong ang isang coffee shop. Ano ba si Kulaong? Kriminal. Scammer. Diba? Paano yun? Paano bebenta ang kape ninyo kung ang mag-i-sponsor ay kriminal? Joel Bituin. Ayun. Thank you po, Kuya Joel Bituin, sa iyong pakulay. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest talunan. Ang taong kalye na naghahanap ng medyas sa kanyang van. Kasi isang medyas ko. Baka na nga yung sapatos ko puti. Casper, takoy mga. Wala, kuha mo ko na dyan sa sapatos na puti. Dukutin mo. Tingnan mo nga dyan. Baka meron dyan na laglag lang. Kasi yung meron. Ako, kubad ko lang na sapatos eh. Wala naman na medyo sa sapatos. Ito pala. Ano yan? Camper van? The biggest kulao! Ang taong samlang na nga, bastos pa ang bunganga, nasabihan pa ng harapan na kulay bayag ka pala, tas walang palag, tungo lang ng tungo, Tuwag ka pala, malakas ka lang sa internet, kapag ako nakita mo, kakainin mo ang dila mo at ipakain mo yan, oo! The biggest wheelchair giver? Ha? Ano yun? Na-highlight lang katarantaduhan mo. Ako, dagdal ako ng daldal, walang tumutulo ng lawa eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo, sampalo ka, no? Tapos bigla ka na naging ganyan? Unggoy! Unggoy yan! Norman, gusgusin! Putang inang ilong yan! Palakpakan! Ang putang inang yan! San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa mga hindi nakasubaybay, meron na ho tayong 55 videos ukol kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Grabe naman, 55 pa lang, ngunit ayon sa mga kupal na intelektual na bangag sa internet, ito daw ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre ko. And yes, malapit na naman ang tumataginting na millions. Pando! Gatas! 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 Sa last video natin, ay tinalakay natin ang sari-saring mga kahibangan ni Norman Gusgusin at pagka-guilty ho nito sa inihatol sa kanyang ulo ng Korte Suprema, mga kahombre ko. So yes, criminal ho talaga ito kasi na-guilty na eh. Oo! Ba't mukhang natataranta ka na, makabaho?
Makagago. Oh, di ba? Idol, bisita ka naman sa Alicia. Hindi pa siya dyan eh. Ah. Hmm. Hmm. Bono. Meron hong bagong endorser daw, mga kahombre ko, na lumalapit sa pamilya de Calibre, mga kahombre ko. Napakatindi ho nito. Hindi ho endorsement. Inidorsement ho ito, mga kahombre ko. And isa pa, mga kahombre ko, magtataka kayo, simula nung sinabi ko kung magkano ang kinikita ko sa pag-endorso sa TapTap Send, may kontrata ako dyan. Magkano babayad sa akin dyan? Sabihin ko na nga, kalahating milyon ay binabayad sa akin yan. Ilagay ko lang yan ng 10 beses. Nagkukumahog na ho ang ating bida na si Norman Gusgusin na makahanap din siya ng tamang endorsement. Oo. Ay atin nung basahin ang panibagong kagungbungan ni Norman Gusgusin. Maria Monica created the group. Yan. Hello! Marcos Antonio Francis Leo, usap daw kayo ni bahala na kayo dyan. Papa-endorso daw siya sa'yo sa cafe niya. Good afternoon. I have soon to open a cafe in Clarkfield, Pampanga. I want Mr. FLM and Sir Casper to be my endorser. Ayan, maganda ho ang storya, mga kahombre ko. Please tell to Mr. FLM, answer my message because my coffee shop soon to open. I want to talk to him about the endorsement and how much his TF for endorsing my cafe. Okay, sabi ni Monica. It's okay. Maybe they are busy. Mamaya, babasahin nila yan. Yan. Sir, hawak din po kasi ni Habi ito. At least kapag nabasa niya, maintindihan niya, nakakaintindi naman po siya ng Tagalog, but he can talk Tagalog. Ayan na po ang ating bida. Good afternoon. At syempre, ang na si Casper ay nandito na rin. Payag na payag tong bata mo, boss. Ikaw pa ba? Mr. Caliber at Team De Calibre. 180k contract per month. Ako na bahala sa'yo. Sure po. Kasi ayaw ko na magka-problema tayo kapag nag-meet up tayo, sir. Let's start with this. Ayan na ho siya, mga kahombre ko. 160,000 pesos for me. 20,000 pesos for Casper per month. Endorsement 3 times a day during my life. That is good for 6 months. If it will grow your business, then renew the contract. If within 6 months business. Ito si Kulaong paniwalang-paniwala dyan eh. Ang pinapalabas pa niya, parang alam naman daw niya yan. Na yan si Makagago yan o si Sabi yan. Na na-prank daw niya. Etong sa halip na siya yung na-prank daw niya. Etong sila Sabi daw. Pero halatang-halata namang gustong-gusto niya yung endorsement na yan. Not improve contract, finish. Ayos pala mga kahombre ko, di ba? But I want in 1 month, you will endorse my coffee shop 10 to 20 times. Usually, I endorse 50,000 pesos only for 1 day. Wow! Kailan siya nag-endorse niyan? Yun ang ano in-endorse niya? Wala naman tayong nakita in-endorse yan. Napanood niyo ba yan sa mga malalaking commercial? Napakamahal ho pala ng inyong lingkod
na si Norman Gusgusin. And pwede pong mag-check-in kayo sa Midori Hotel kasi doon po ako naka-check-in at now po, andito lang ako sa kuya ko sa Blue Diamond, Pampanga. Bisita ko siya. Payag na ako dyan, araw-araw, kada live ko, endorse ko ng 3 times per live yung coffee shop. Ang sagot niya dito sa hotel, tsaka na po pag magko-contract signing na. Yan. Huwag niyo alalahanin yan, asking na lumakas. Sure, maraming pupunta dyan para magpa-picture sa akin. Yes, ano? You know, some Filipinos are looking only in money and at this time, my wife is in hotel already because I put a CCTV on her luggage that she don't know and her phone has a GPS. No worries, I'm a kind person. Sabi din ho ni Norman, my wife is Japanese. Wow! Sino naman Japanese ang sinasabi nito, mga kahombre ko? Fake lang naman yung naging kasal nila. Saka 'di ba, binababoy niya nga 'yon, tinatarantado niya nga 'yon kung ano-ano sinasabi niya na masasama doon. Tapos ngayon, aariin mo asawa mo. Ang sabi ho ni Mr. Caliber, 1 in Japan, 1 in Philippines. Wow! I don't trust my wife in this account because she is in the Philippines. Maybe her friend will chat her to ask money. That's why I get his password. Magkakaroon tayong meet and greet sa mismong araw ng opening and kayo po ni Sir Casper ang magri-ribbon cutting. Siyempre, Pucha, alam mo yung parang pil na pil siguro nila, parang kung TV sila, napaka-tindi. Biro mo, ribbon cutting silang dalawa ni Casper. mga kahombre ko, yan yung mga gustong-gusto ni Mr. Caliber. Yung kahit hindi sa kanya, aangkinin niya, syempre, kapag ka nag-ribbon cut, automatic negosyo niya yon. Oo, di ba? Yan ang gusto niya. Sige, okay. I thought she offered a 180,000 each of you. Then I will see you upon the contract signing. No, but she said 180K for you and to Sir Casper. 160K for me and 20K for my staff. Total 180K per month. That is very cheap price with my status of 5 million Filipino loyalists and voters. Wow! 5 million ka dyan na Filipino. 5 million na voter. Kasi Marcos ang ginamit niya apelido. Alam nyo dito napansin ko dito, ito kahit na lokohan lang to, kahit na prank lang ito, si Kulaong ayaw niya nakikita ang kanyang staff. Tig 180K ang 'di ba? Ang ibabayad daw. Kahit na lokohan lang 'yan. 'Di ba? Pero parang matuwa ka kay Casper kasi bibigyan ng 180K din 'yun. Kung tig 180K kayo, 'di ba matuwa ka, hindi ko kontrahin mo pa. 'Di ba? Kung gusto niya lang pakitain kahit alam naman natin prank lang 'to, katarantaduhan lang 'to. Niloloko lang sila nung kachat nila. Pero kita nyo, lumitaw ang tunay na ugali ni Kulaong. Ayaw niyang bigyan ng pera si Casper na malaki. Ayaw niyang pakitain. Di ba? Kung totoo yan, pampiyansa na ni ni Casper yan. Filipino loyalists and voters, huwag ka nga magbura ng comments para makita nila. Nako, para ho sa mga naghahanap ng mga influencer. Wag ho yan, mga kahombre ko. Wag ho yan, mga tol. Wag ho yan, mga boss. Kasi mamalasin ang negosyo nyo. Ang tindi na ho ng history ng tao na yan. Lahat ho ng dumidikit sa tao na yan, minamalas. Real talk yan. We will have 1-year contract. And then if the coffee shop will have another branch, I will increase your TF. Okay? Yan ang sagot niya. Saturday and Sunday, no need to endorse it. Now, it should be 3 times a day during my live broadcast, except Sunday. So maybe within 1 month, become more branch, then more bonus. Napakagaling ho talagang mag-English ng tao na ito. Partida na! Graduated! At siya daw ay top-notcher sa Cambridge. Ang alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Yan po ay, ako po ay nakakahiyang sabihin, ay ako po ang top notcher
Top-notcher ka eh, napaka-ob-ob mo. Parehas na parehas kayo ni Casper. Oo. If that will happen, I'll give you a big bonus, Sir FLM. Okay, looking forward to it. Okay? I am traveling to Cagayan. Sorry. I slept. Oh, sige, sabihin na nga natin yung English niya na. Sleep on the car. Don't worry. I will reply as season I see a message. If I will be there personally during the grand opening, you will be amazed. My supporters will be there. What you will video? I mean, I will call video conference with you tomorrow to know who am I talking. So ito na mga kahombre ko. Tumawag na ho ang ating bida mga kahombre ko. Data lang ako, hindi ako makasagot. Hi, can we call you? Sabi, wow, galing talaga ni Monica. I'm a private person. I'm a businessman. For verification, even not the whole face, we won't take screenshots. Or you have a proof, or at least you are real. What proof do you want? Why you don't trust anyone? I'm not a scammer. I'm offering you a good business. Okay, signing contract then. Show my boss in me. Video, very simple. Grabe yung katibay ng pagmumukha ni Casper. Okay, signing contract then. Show my boss in me. Video, very simple. Aba, baka Casper yan. Tom yan. Please, proper English. It's a jokes. Ha? Baliw ka nga? Walang yan, Casper. We don't deal to people we don't know and to people who are not sincere to us. I want a video conference so that we will know who we are dealing with. If you don't trust us, then there is no reason to trust you. Good day, I'm out. Ayan, mga kahobre ko, makikita nyo. Casper unsent a message. I'm out, Monica. Casper, out ka na. Leave ka na sa GC, Casper. Doing a quick 30-second video call. Try to introduce. Sunod ako. Lokohan to, pare. Leave ka na. Sunod ako. Wow! So makikita ho natin dito, mga kahombre ko, na nagkatapos-tapos na ho ang kanilang inidorsement, mga kahombre ko. So, nagkandaleche-leche na naman ang buhay ni Kulaong. Nadaan rin naman sa private messages sila ni Gusgusin. Napaka-unprofessional ninyo kausap, sir. Asawa ko pa talaga ang tatanggihan mo. Pera na, ginawa mo pang bato. Sa bagay, maraming vlogger na mas sikat sa'yo para sa coffee shop endorsement. Pero isa lang ang sasabihin ko, wala ka nang makukuha ang supporters mo dito sa Pampanga. Sa inasal mo, sa asawa ko. Hindi lang siya nagpakita ng muka, tinabla mo na. Kasiraan mo rin ito sa ibang vlogger. Ikakalat ko ito. Hanap ka lang ng iba. Ikakalat mo, nasa'yo yan. Maraming masikat sa akin? I don't think so. Rank 7 ako sa Yahoo Year End ng 2020 World Most News. Search mo. Abay, search nga ho natin. Abay, Diyos ko, 2020 pa yan, pinagmamalaki pa ni Kulaong. Eh, ano ba ibig sabihin dyan? Kaya siya trending noon kasi inaresto siya. tama naman, number 7. Kaso bakit ka ni-research? Kasi nakulong ka. So, kung kayabang-yabang ang maging isang kriminal, eto na ho si Norman Gusgusin. Napakatindi hong kriminal nito, mga kahombre ko. Tibay talaga ng mukha, no? Kung nagpakita man lang kahit isa sa inyo, baka naniwala pa ako na totoong kausap namin. Pero pasensya na, di ako nakikipag-transaction sa fake account sa FB. Nung unang panahon pa yan, nag-research na ako sa'yo bago ka palang magyabang. Sa akin, sahuran mo muna si Monique. Nag-aantay ka pa ng sahod mo sa YT before mo siya sahuran. Eh di wow, just admit it, FLM, na walang-wala ka na kaya hindi mo alam saan ka magtatago ngayon. I already researched about you. And as far as I know, you have a lot of case. Lagot ka. In your dreams, Kupal. To, kala mo naman may tira ungas. Wanted ka na, hinahanap ka na, Susan. Malapit ka na, Susan. O talaga, ikaw, ano feeling mapera na nanlilimos ng palipad sa mga viewers sa YouTube? I already researched about you. Jaco Laong, mas kupal ka. Kupal ka, minuminuto. Style mo bulok, gunggong. The Philippine Looper and TNT Boy. Tago ng tago, iwas sawaran. Hindi ka nga makauwi sa bahay mo eh. Ayan na, wang-wang. Unggoy, hawak ko warrant mo.
Takot ka sa wangwang, no? Hindi ka kasi maka-check-in sa Midori Hotel dahil may tinataguan ka siguro. Ngayon mismo, habang ka-text kita, pinapahanap ko ng location mo, ungas. Mura siya? Kala mo may tira. Ako may warrant, sure ka may warrant ako? Kilala mo ba ako? Siguraduhin mong kilala mo ako ha, dahil sinasabi ko sa'yo. Kulaong, hindi ako si Susan Yance na sinasabi mo, talagang tuspok ka sa akin. Ikaw, style mo bulok. Saan ka pala natulog kagabi? Sa Gerona Tarlac? Sarap mong video ha. Natatawa ako sa'yo. Trilyonaryo sa gasoline station natutulog. Tuspok ka ngayon, Jakulaong. Malay mo, meron na sumusunod sa likod mo niyan para ma-video kung nasaan ka. And to think, mga kahombre ko, na siya daw ay Diyos sa Isabela. Tanga! Panginoon ako dun! Oo! Meron bang Diyos na ganyan, mga kahombre ko? Di ba? Wala! Sinungaling ho yan. Kaya kayo ay mag-iingat. Kasi sa bawat inilalabas ng bunganga nito, lahat ho, puros kasinungalingan. Sa dulo naman, nagmatigas rin si Gusgusin at sinabing alam niya na ito noon pa na sila food genius ito at syempre ako na naman ho, nadamay na naman ang pangalan ko. Na-prank din natin si Susan Yance. Na-prank din natin yung grupo niya, si Bakagago, Susan Yance. Akala naman nila, hindi natin alam yung mochi-mochi. Akala naman nila, hindi natin alam na sila yan. Ang tingin kasi nila, oo, nakatulad nila. Alam din naman to ni Norman Gusgusin, pero kailangan niya lang umak ng tough. Kitang-kita naman ho sa convo nila na talagang kagat na kagat ho siya. At baon na baon ho siya. Kasi ganyan hong kauto-uto si Norman Gusgusin. And at the same time, ganyan ho talaga. Kapag ang tao ay gigil na gigil sa kwarta o sa pera, talagang kakanain kahit ano na lang. Ganyan talaga mga kahombre ko, syempre. At kilalang-kilala na natin yan. Kasi sa 10 sinabi niyan, 11 puros kasinungalingan. Kaya uulitin ko lang, mag-iingat kayong lahat dyan. And definitely wala naman akong gustong lumapit dyan. Kasi it's very clear from the start, di ba? Paulit-ulit na lang tayo na lahat na lumalapit sa tao na yan ay minamalas. Akala naman Totoo naman yun, di ba? Minamalas talaga. Lahat po na nalalapit dyan. Si Ian, si Joshua. Oh, eto, Sun yan, yung mga yan. Maano na rin yan. nila, hindi natin alam na sila yan. Makikita rin natin na ang Di ba? Eto dito na-expose si Kulaong. Kasi kahit na nga prank lang to, kahit lang na katarantaduan lang to, niloloko lang naman sila nung kachat nila para sa Moshi Mochi endorsement. Diba, sana sinabi na lang ni Kulaong, ay, okay po yun, sige. Kung gano'n ang ibibigay nyo sa aming talent fee, 180 sa akin, 180 kay Casper, aba, maganda, malaking tulong po yan sa staff ko. Diba, Diyos ko, dito kitang-kita, 160 sa akin, 20 lang kay Casper. Puta, alilang-alila naman ginagawa mo dyan. Ewan ko, syempre, hindi natin masisi din naman si Casper kung bakit nagtitiis dyan, kung bakit anong-ano siya dyan na magtiis kay Kulaong, di ba? Pero yun nga yun yung point natin na nakita natin dito na si Kulaong talaga, wala siyang concern, walang sympathy, empathy sa tao. Wala siyang pakialam kay Casper. 'Di ba? Kasi kung makakita pa tayo doon ng chat kahit na prank lang 'yon. O Casper, tig 180 daw tayo. O kahit papaano makakaluwag-luwag ka saka meron kang pampiyansa kung sakaling dumating na yung kaso ni MG sa'yo, yung sabina o yung warrant of arrest. 'Di ba kahit papaano makabasa tayo ng ganun? Pero hindi. Talagang kinokontra niya, hindi. 160 sa akin, 20 lang kay Casper. Diyos ko, kahit na prank lang, di ba? Mag-ano ka naman? Maging mabait ka naman sa kapwa mo. Kaya nga po alam nyo, hindi po totoo na mabait tong taon to. Bakit? Dito nga mismong tauhan niya, kasama niya, anytime, anywhere, kahit saan siya magpunta, kasama niya. Tingin ko naiwanan lang to ngayon doon sa Isabela, kasama si Aba.
Baka si Aba dala-dala yung A150, ay yung ano, yung ibang sasakyan ni Kulaong daw. Baka umuwi ng Maynila na yung dalawa. Nagbakasyon muna. Uwi muna sila na Manila kasi si Kulaong lang naman na nagtatago, hindi naman sila eh. Tapos babalik na lang siguro ulit ng ano yon ng Isabela kapag susunduin na nila si Kulaong. 'Di ba? Pero sana naman, 'di ba kahit man lang papaano mabigyan mo naman ng kumbaga yung maging mabait ka man lang. Alam parang ang hirap lagi kay Kulaong maging mabait. No? Ay nako. Okay, Joel Bituin, more power sa iyo, Makmak, keep it up. Thank you po, Kuya Sok Espiritu. Hello po, MMA. Ayan, shoutout po sa inyo. Maging mabait na lang ba naman? Diyos ko, hindi pa niya pinipili yun. Okay, sabog si Badong. Medyas yan. Okay, Pink Butterfly. Oh, hi, try mochi mochi, mapapakulaong ka sa sarap. Ramiro Del Rosario, boses pa lang talo na ugok na magsalita. Sabog si Badong. Dapat kay Kulaong mag-flip top ang lakas ng sa asaran. Ay, De La Cruz, hello po. Alam niyo kung mara si Kulaong makalaban ko sa flip top. Wala naman akong ibang ibang sasabihin diyan. Wala akong ibang diyan sasagot kundi Norman. Magsagot siya. Norman. Tapos sasagot ulit siya. Norman, time. Puro Norman lang. Asar na asar yan pag tinatawag na Norman. Pero yun ang bigay sa kanya ng nanay-tatay niya na pangalan. Wonder ng Boyd. Ayun, anong tawag sa Kulaong gorilla? Bakulaong. Badums. Sayang wala tayong sound effects dito yung kasing aking sound effects ayaw kumonekta dito sa tawag dito sa StreamYard. Okay, AJ Almarines, good morning po Sir Mac, ang sarap magkape habang manood sa inyo. Thank you po. Yan, Fritz Willand, ayun, ano yung pa? Kapampangan Vlogger, morning, Boss Mac, shoutout watching from Malaysia. Ayun, salamat Pagi. Okay, Sayakawan. Kay Kyle Juni, mukhang almoranas na nabugbog kakaupo. Aldrin pa, sakala ko babarkada niya si Kong Ronald Singson ng Ilocos Sur. Ba't di siya pumunta dun sa Bigan?